First time in Shanghai? Here's a DIY guide and places to visit in Shanghai, China. Ito yung city na parang pinaghalong old China charm at modern skyscrapers. Una sa listahan ang The Bund. Sobrang ganda and nakaka-amaze yung view dito. Dito rin natin makikita ang iconic skyline ng Shanghai. Picture perfect sa gabi with all the lights. Malapit lang din dito ang Nanjing Road, shopping haven, and lively street vibes. This is the largest and busiest pedestrian shopping street in China. Day 2, morning stroll sa People's Square. Then explore naman natin ang Yuyuan Old Street. Kung mahilig kayo sa old world vibes at traditional Chinese architecture, eto na yon. Ang daming cute shops and food stalls. Try nyo rin yung Xiaolongbao dito. Actually, mas na-appreciate ko dito ng paggabi na dahil sa mga lanterns and ilaw effects. Mas lalo pang gumanda yung architecture at mga traditional structures dito sa Yuyuan Old Street. Puntahan din natin ang Lujiachuy. Nandito yung trending na escalator. Maganda rin ang city view dito at kitang-kita ang iconic landmark na Oriental Pearl Tower. Then end your night at Xintiandi. Syempre, a trip to Shanghai isn't complete without visiting Shanghai Disneyland. Whole day tayo dito dahil sobrang lawak. Must try dito yung Tron Light Cycle, Zootopia, and Seven Dwarfs Mine Train. Day 4, punta tayo ng 1000 Trees. Hindi ito AI ha. Ito na yata ang pinakamagandang mall na nakita ko sa buong buhay ko. Parang forest na naging building. Super IG worthy. Tip lang, kung gusto nyo makakuha ng magandang shot, nakita ito ng buo, tawid kayo sa bridge and punta sa opposite side yung may pedestrian bridge. Then, ayan, mas perfect, diba? Pinuntahan din natin ang trending na House Nowhere for coffee at ganito yung loob niya. Then, kung budget shopping ang hanap nyo, dito tayo sa Qifu Wholesale Market. Ito yung parang divisoria nila, kaya mura ang mga items at ang gaganda pa ng mga damit. Day 5, last day pero sulitin pa rin natin. Visit Northbound Greenland and stroll sa Changshi Road bago ang flight back to Manila. If nagpa-plan kayo mag-Shanghai, kaya naman ng 5 days dito. For hotel reco, dito kami nagstay sa Yuli Hotel People's Square. Budget hotel to na recommended ko kasi bukod sa mura, convenient ang location, walking distance sa subway, sobrang bait and helpful ang mga staff, at higit sa lahat, may katapat na lock-in coffee. Kapag nag-China kayo, try nyo tong lock-in, especially the coconut latte. Here are some useful tips. Book your eSIM, hotels, and activities sa Klook. Use this code para may extra savings. Cashless sa China, makakasurvive tayo with zero cash. Ito yung mga must-download apps, Alipay Plus and WeChat for payment, Didi, yung parang Uber nila, Apple Maps or AMap for navigation dahil hindi gagana ang Google Maps dito. Okay din mag-commute via subway dahil madaling naman i-navigate. Huwag kayo mahiyang magtanong sa mga locals, sobrang friendly nila basta may translator app kayo. And the best part, affordable ang mga food and transportation dito sa China. Shanghai is a mix of culture, adventure, shopping, and pure city vibes. This is one of the best cities na napuntahan ko. Sobrang vibrant at full of life. May Chengdu and Chongqing vlogs na rin ako, watch nyo na lang. Every city has its own charm, and the best way to experience it is on your own terms. So go for it, try new things, and huwag kayo matakot mag-DIY. And see you sa next gala. This is Shanice, your runaway girl. Bye!